Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod Ado Paglinaw na nagbubungad ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon po, Paring Ado. Pasensya na at medyo hindi tayo nakapag podcast ng ilang araw, but of course marami tayong issue ngayong araw na ito na gusto nating iparinig sa ating mga kababayan. Unang-una, tayo ay awang-awa pa rin sa ating mga kababayan na wala rin pagbabago. Nag-recordon na sa kabinete, pina-courtesy resignation, pero tila may objective lamang pala yung courtesy resignation para sipain lamang si Solicitor General. At wala namang nagpalit na mga kabinete at binalik pa rin halos lahat. Ang isa lang yatang visible yung si Secretary Yulo ng Department of Natural Resources. Pero yun naman ay isang pakitang tao lamang. Paring Ado, ang pinakamatindi talaga dapat na balasahin yung grupo ng finance cluster. The economic team. The economic team, because yun talaga ang nagbigay ng pahirap sa ating bansa, yung pagkuha ng mga pera sa PhilHealth, pagbigay ng increase in the rates of the banks, rate of interest na mataas na para humiram ang taong bayan, paglipat ng land bank funds at saka DBP funds to Maharlika Fund. Ito po yung pahirap ng tao at karapat-dapat lang na sipain ni Marcos itong mga taong ito dahil ito yung nagbigay ng alam naman natin, walang utak ito si Marcos, wala namang alam ito tungkol sa finance, wala namang alam ito tungkol sa ekonomiya. Pero itong mga tao na ito yung mga nagbigay ng advice kay Marcos, Paring Ado. Ano masasabi mo tungkol dyan? Well, sisigundahan ko yan. At dadagdagan ko pa. Ang dapat na isunod dyan ay yung mga taong nagbigay sa kanya ng problema dahil sa instruksyon niya tungkol sa kidnapping ng ating former president. Yun din. Ay retain pa din. Retain. So, retain lang ito. Walang reconciliation with the people. You know, when you attempt to say that I'd like to reconcile kasi ayaw kong kaaway, paliban na natin kung it does not pertain to Duterte. Paliban na natin, reconcile with the people. Paano ka mag-reconcile? When you say that you have offended the people and you want to reconcile with them, dapat ipakita mo sa taong bayan na sincere ka and honest. May pagbabago. May pagbabago. Wala naman pero kung rigodon lang or salita lang na courtesy resignation, pero wala ka rin namang dinala ng mga bagong mga players, ang sinasabi nga natin nung una ay karapat-dapat nga na si Marcos ang umalis. Itong mga kabinete, kasi utusan lang niya yan. Kasi ngayon, pare, lumabas na tama yung sinasabi natin na karapat-dapat sana yung mga cabinet at majority of them under the articles under the saligang batas natin, ating constitution, pwedeng magbuklod-buklod ang mga cabinet secretary at pupunta sa House of Representatives, the leadership at saka sa Senate, at sabihin nila na Marcos is an incompetent and incapacitated. Pwede nilang gawin yun. So, yan, napatunayan natin na tama tayo. Dahil kung talagang may kasalanan yung mga cabinet members, bakit hindi mo sinipa? Bakit niretain mo?
Dahil hindi raw ngayon pagkakaibigan, kundi magiging strict na siya sa mga achievements. Puro interview lang ang sumunod Wala namang achievement. At saka kung strict ka na at pinag-courtesy resign mo sila, dapat may pagbabago. Para if you want to start a new ball game in the next 3 years, you have to have a new team. Di ba? Tsaka ano ang vision at mission? Asan ang projects? Asan ang programs? Asan ang pondo? Kaya balik tayo sa resulta ng eleksyon. Ayan. Anong nangyari? Out of 12 na pinagyabang niya, kasi ang kalaban daw pinabili lamang ng suka, at itong mga 12 na kandidato niya sa Bagoong na ano ba to? Alyansang Bagoong ay napakagaling daw. Iniisa-isa niya na pinresinta ang bawat isang kandidato. Pero out of the 12, ililima lamang. At yung dalawa o tatlo, si Cayetano, si Lacson, at si Soto, may sariling ano yan? May sariling balwarte. Maybe they would have probably won even as independent. Although hindi rin ako makasabi na magiging totoo yan, dahil talagang nakinabang naman ng gusto sila sa resources ng gobyerno for them to attend these rallies, yung mga transportation and everything. At syempre yung mga governors ng bawat probinsya ay hinihikayat ng administrasyon na suportahan itong mga senador na ito. Pero doon sa late absentee voting, ni isa sa kandidato ng Alyansa Bagoong, walang lumusot sa Magic 12. So mayroon talagang dagdag bawas itong pangyayari. So ngayon, sinasabi ni Toby Chanco, sinabi na niya doon sa meeting sa Malacanang na ang magiging cause talaga, even more than the kidnapping of President Duterte, is the impeachment of Vice President Sara Duterte. Pero alam mo, nakita natin na ito ay may bearing doon sa desisyon ng Senado, paring Ado. Anong nangyari doon sa Senado? Maski ang grupo na talagang grupo ng mga Duterte ay naghain ng resolution na i-dismiss yung impeachment, pero yung mga ayaw din na ma-impeach si Sara kasi walang basihan, ay nagkumpulan sila at nagkaroon ng compromise, which is, instead of dismissing outright the case, they want to make a certification from the House of Representatives na siyang naghain ng 4th impeachment. Ang tanong nga, bakit mayroong first impeachment na pinail, mayroong second impeachment na pinail, mayroong third impeachment na pinail, pero bakit yung 4th impeachment? At gumastos pa ng bilyon-bilyon, sabi ni Toby Chanco, para mabigyan. Pinilit nila ang presidente na Mr. President, sabi ni Chanco, ito po, nabigyan na sila kailangan i-release yung na-negotiate na natin sila, na tatanggap sila ng pera pag pumirma sila. Sabi ni Chanco, pinipressure nila si Marcos Jr. na i-release yung fund, yung tinatawag na FMR ba yan, or for future release of funds. 150 million. 115 million. So, sinabi ni Chanco yan, at ito inamin din ni Frasco na hindi naman kami pipirma kung walang inalok na, kung hindi kami pipirma, hindi kami bibigyan ng alokasyon namin para sa taong bayan namin sa aming distrito. So, malamit sabi, 4 barrel na naman ito.
pork barrel. Na mahigpit na pinagbabawal na At saka, hindi lang pork barrel, bribery. Bribery para, so, sinasabi ni Marcos on the one hand, ayaw ko ng impeachment. Pero, nirelease niya ang pondo para bayaran yung mga congressman na pumirma ng impeachment. So, sino pang maniniwala dito sa bangag na Pangulo na ito? Saying this on one hand, saying another on the other hand, saying another on the third hand. So, he's really wishy-washy. Kaya nga sana kung karapat-dapat lamang yung mga cabinet secretary ang magpapaalis kay Marcos. Sila ang hindi dapat pinapaalis. Si Marcos ang dapat mag-resign. Oo. So, yun po. Pero, tingnan mo ngayon, ang nagiging malaking issue ng mga kaliwa, ng mga piklawan, ay bakit daw ang mga senador ay naggawa ng isang resolution i-remand sa Congress at naantala daw ang impeachment. At tingnan mo itong bagong spokesperson. Kasi sabi ng Kongreso, nababahala sila bakit daw binalik. At kumuha sila ng yung isang pangit na anak ng isang pangit din na ama na kinuha nila na spokesperson ay biglang mukhang sinipa. At pinalik naman itong ordinaryo na abogado. Ito, kakilala ko ito. 1 year ahead namin ito sa UP College of Law. Wala namang spectacular about this person. Itong si Odi Bukoy. Kilala ko ito. Hindi naman ito yumaman sa practice of law. Kaya na siguro tinanggap niya itong parang Odi. Ano naman yung pinaggagawa mo? Pinapahiya mo yung sarili mo, maging spokesman ka, pero hindi mo pinag-aralan yung batas. Tingnan mo, pakinggan natin ito. Anong sinasabi niya tungkol dito kay Vice President Sara? Ito. Dapat daw nag-attend doon sa Quadcom at sinabi na daw at sinagot na daw at inadmit daw. Ito, ipakita mo itong isa. Ito pong mga katanungan na ito ay sinagot na ng Vice Presidente during the Quadcom at nanumpa siya. Di sana wala tayo dito ngayon. Kung katanggap-tanggap naman yung kanyang paliwanag, siguro wala tayong impeachment ngayon. Hindi po ba? Ang problema, ayaw niya manumpa, ayaw niyang sagutin. Gaya po ng confidential fund. Anong sagot niya? Confidential fund nga, kaya hindi pwedeng pag-usapan. Mali yun eh. Ano naman naging mali? Paano naman naging mali, Odi Bukoy? Bukoy talaga. Dapat ang pangalan mo, Odi Bugoy. Kasi mga bugoy lang yung nagsasalita na hindi pinag-aralan yung batas. Alam mo, kung hindi ka lang tagapagsalita, abogado ka pa sana, dapat muna bago ka nagdaldal dyan, paring Odi, dapat tiningnan mo yung rules and regulations ng Commission on Audit. Very clear doon, na ang confidential funds ay as it is, literally, it's confidential. Kaya nga, there is a particular provision under the COA rules that specifically only the chairman of the COA at doon mo lamang isasubmit yung mga resibo, mga dokumento, mga in-identify na mga recipients of the funds, diretso mismo sa chairman ng Commission on Audit. Paano mo naman nalaman yan? Paano mo nalaman yan? Nag-mayor ako eh. Nag-mayor po ako as early as 1986. Yun na yung practice. Kasi bawat mayors, bawat governor, binibigyan ng confidential fund because nagbunga itong, actually originally ang tawag na talaga intelligent funds.
5% of your ERA, binibigay yan as the discretionary fund for the head of the local government unit. Bakit po? Kasi maraming trabaho ang mayor. Isa sa mga importanteng trabaho is to fight against insurgency. Paano mo susubaybayan yung sa panahon pa ni Marcos, nilalabanan na nila yung mga rebelde. And this has been carried through, and every local government, kasi nandyan ang gagaling yung insurgency, nandyan galing yung rebellion ng mga NPA. In Mindanao, there was this MNLF, and later on, this was the BIFF. So, kailangan na bigyan mo ng pondo para makakalap ng information. Now, halimbawa, ikaw, galing ka doon sa bundok, na may lair ang mga rebelde. Naging informante ka. Paglinawan. Ilalagay ko ba yung pangalan mo na ikaw yung informante namin? Di ba nakakabogo at katangahan yung sinasabi nitong spokesman na kailangan daw in-explain ni Sara? Kaya nga tumahimik ang Vice President. Because at that time that the Quadcom has raised these issues, and yung Chihuahua na sabi ni Isko, aso daw na congressman dyan sa Maynila, yung kanyang committee ay hindi pa pwedeng magbigay ng kung sa ano pa yan, sub judice pa yun, dahil there is a 6-month period by which the Commission on Audit will come up with its final decision. So, papasagutin mo yung Vice President, Mr. Odi Bukoy, papasagutin mo at that time ng mga tanong. She was not in the position to answer those questions. Why? Because to disclose, no? Pending pa yung audit ng COA. Hindi, tsaka baka tinitiktikan pa yung mga tao doon. At saka, pag dinisclose niya yan in public, magpatayin lahat yung mga informante. So, that is really the nature of confidential funds. Kung hindi ka stupido, at alam mo, masakit sa loob ko na sabihin bobo at stupido ka, kasi kaibigan kita. Pero kung yayaliin mo naman ang bansa natin, uhusgahan mo ang ating Vice Presidente na inosente, you're talking nonsense, paring Odi. So, pasensyahan na lang tayo, kasi wag mong sabihin na pro bono daw. Nung panahon na during the EDSA Revolution, kami nila Giorgio Binay, kami nila kiniklaim nito na flag daw siya. Baka Philippine flag. Hindi ka flag yung mga mabini, mga ganun. Hindi kita nakikita. I was in the forefront of the EDSA Revolution. Tapos ngayon, magkiklaim ka doon sa, kaya ka spokesman ngayon, siguro mga kasama ito nila Hontiveros. At ito, best friend ito ni Sereno, yung tinanggal na Chief Justice. Si Bukoy. Si Bukoy. Depender ni Sereno yan. Ay, nako. No. So, kaya walang saysay. Hindi ko nga alam kung yung kaibigan ko dati kaibigan ko yan, pero traidor naman itong tao na ito. Ewan ko kung sinong nagsuggest na piliin ito mag-spokesman. Dinadawit pa niya ang Pilconsa. Pilconsa. Alam mo naman yung Pilconsa, yung si Lolong Lazaro, bata nila Martin Romualdez yan. Matagal na. So, yung Pilconsa, hawak talaga niyan. So, hindi niya pwedeng sabihin na yung gawain ng speaker at gawain ng Pilconsa magkaiba. Ang nagpapatupad at
conductor ng PhilConsa ay si Martin Romualdez. Yun ang totoo. Ha? Oo. Sa panahon pa ni Lolong Lazaro, abogado ng mga Marcos yan at ni Romualdez si Lolong Lazaro. Iyon ang may hawak ng PhilConsa. So, it goes without saying na ganyan. Tingnan natin. Tapos, tinira pa niya si Escudero. Pakinggan natin itong mga daldal niya tungkol kay Chis Escudero. SP Escudero is somewhat dismissive of PhilConsa just because the President is Speaker Romualdez. Your take po. I agree. Is that fair? Is that fair? That's not fair. Because you judge the position based on the merit of what was said. Hindi yung personalidad. Sa palagay nyo ba, si Speaker, iba ho ang posisyon niya, iba ang posisyon, Presidente, Chairman ng PhilConsa. Sa palagay nyo, si Speaker Romualdez ay kayang impluwensyahan ang pag-iisip ni dating Chief Justice Puno? I don't think so. In much the same way that Chief Justice Puno will not and cannot influence the mindset of the Speaker of the House. So, my take is that the argument is based on the merit of the argument, not on the personality. Hindi po personality-based yan. Merit-based. Another one. Attorney, do you agree with SP Escudero's statement na parang the Senate impeachment court daw has no limit to what they can do? No? To what motion they can pursue? Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang limitasyon po ay nasasaad sa ating saligang batas at sa kanilang sariling impeachment rules. Alam mo, 1 year ahead ito sa akin sa UP Law School. Akala ko natuto sa pagiging abogado. Wini-wido mo lang Hindi mo nga nire-raise yung mga provisions na pinagsasabi mo. Anong provision ng konstitusyon na sinasabi mo na nilabag ng Senado sa paghain nila ng resolusyon? Isn't it a fact that bago litisin ang isang impeachment case o naglalahad ng articles of impeachment, hindi ba karapat-dapat muna natitingnan ng Senado kung valido ba? Was that a valid complaint? Because very clear in the public that there were 4 impeachment complaints. Bakit pinalampas yung una, pinalampas yung pangalawa, pinapalampas yung tatlo, at ito biglang yung pang-apat ang pinasa sa House at in-endorse sa Senado. In the first place, ano ba ang karapatan ng mga nag-file ng first impeachment? Baliwala sila? That's why mayroon rules ang House of Representatives that when you file an impeachment case, Mr. Bukoy, unang-una ay mayroon rules. Hindi yan basta-basta sasabihin na lang ni Speaker o sasabihin na lang ng majority na ito yung gusto namin, yung second, or ito yung gusto namin third. So, ayaw namin yung first. No. Every impeachment case file, Multiple choice. there is a rule that within 10 days from receipt, Yes. it shall be endorsed to the Committee on Rules. Tapos, ipresenta ito sa plenary, tapos mag-meeting ang Committee on Rules, and hindi nila pwedeng ihinto yung proseso. Kasi sinabi ng rules and the Constitution itself has commanded na ito ay
ipo-forward from the plenary, pag pinisent na ng Committee on Rules, should be forwarded to Committee on Justice. Kaya nga mayroon tayong 1, 2. Whether the complaint is sufficient in form. If it's sufficient in form, it shall also be determined if it's sufficient in substance. Oh. So, hindi ginawa yan ng House of Representatives. Inarchive nila yung 3 impeachment. Tapos yung pang-4 na impeachment, yun ang inano nila kasi doon nagkaroon ng, according to Chanco, ay nagkayarian. Pinapirma, mayroong bayaran. Oh. So, ngayon, syempre, ang Senado, alam nila yan may 4 na impeachment. At the same time, alam din nila na may petisyon for certiorari si Vice President questioning the validity of the 4th impeachment. So, ang Senate at saka ang Vice President Sara, mayroon siyang complaint doon sa Supreme Court. Ang Senate naman, tinitingnan din nila. Why? Because there will be constitutional crisis, mga kababayan. Pag tinuloy nila, without quizzing from the House of Representatives, if the 4th impeachment is a valid case of impeachment and its articles, baka biglang maglabas ang Korte Suprema, pare, ng desisyon na the 4th impeachment is void. Because it violated the Constitution on the 1-year ban on impeachment, that there shall only be 1 impeachment against the same person within the period of 1 year. Kung sabihin na yun ng Korte Suprema, tama yung petition ni Sara Duterte. Tapos, the Senate is now in the middle of the trial. Sino ngayon matutupad? Yung Senate o yung Supreme Court? You know, the Supreme Court is the final arbiter of interpretation of law. Hindi maunsame, there will be constitutional crisis. Kailangan may isang umatras. Kaya the Senate was very, very discerning. Mayroon silang cautiousness, may prudence na ibabalik muna natin ito at pananagutan nyo. Kung sinertify nyo, pananagutan yan. Hindi na namin kasalanan yan kung maglabas ngayon ang Korte Suprema. Dahil dalawa na sila. It took 2 houses it took 2 to tango, versus the Supreme Court. Pero ito, Senado lang ang nagsabi. Yung House, sinasabi nilang valid. Salungat yan sa magiging desisyon ng Korte Suprema, if ever. So, that's the basis. So, even framers of the Constitution, lalo na itong matalino ito, si Ascona, mayroon namang isa dyan na nagdadaldal din. Alam naman natin, leftist yan. Matagal ng leftist. Brad ko nga sa fraternity yan. Pero with due respect, talaga namang tuwing may tungkol sa agrarian, tungkol sa talagang maski tama yung batas, sasalungat siya kasi he just wants to be in the contrary. Hindi ko na lang sabihin yung pangalan. Pero yun po ang dyan. Pero anong sinasabi ni Bukoy? Against the Constitution and the rules. Anong sinasite mong rules ng Senate na nagkamali sila sa remand? At saka, in ordinary practice, ang korte talaga nagre-remand, nagbabalik. And Di ba yun yung nangyari kay De Lima? Yeah, this is the famous case, yung Court of Appeals. They remanded the case
to the regional trial court. Just like any court, the impeachment court, which exclusively rule on impeachment, and Court of Appeals, which rules on the issue of decisions made by the regional trial court, pwede nilang i-remand. And that is the case of Laila de Lima. Kasi yung judge, habang dinismiss niya yung, binigyan niya ng acquittal, but the basis of the acquittal, mga kababayan, is based on the recantation of Ragas. Sabi ng Totoo bang nagkaroon? totoo ba na itong si Ragas maayos yung recantation ito? Mayroon bang sinabi ang korte na si Ragas ay napilitan lamang at he was under duress? Wala Sinabi lang simple na because of the recantation, you're already acquitted. Sabi ng Court of Appeals, pabalang-balang yung desisyon ni judge. Kailangan i-remand natin ito for further clarification. And in the case of the impeachment, for certification. Karapat-lapat lang yan. At saka ang korte, sino bang mga involved yan sa korte? Yung prosecutor, at saka yung defendant. Di ba, pare? Ngayon, ito lang, pinapa-comment nila at sabi nga, nagpabigay naman kami ng summons kay Sara Duterte. Paano magbibigay si Sara Duterte ng summon, ng kanyang answer when hindi naman klaro yung kaso? Pinapasagot pa kung valid. Bakit ako magsasagot ng isang invalido na complaint? Hindi ba? Hindi pa klaro So I suppose the lawyers of Vice President Sara, they will not make their answer. They might even file a manifestation or a motion na we ask the court that we cannot at the moment because this is a condition precedent of the validity of the impeachment may kulang pa complaint. Hindi pa sinagot bakit mamaya niyan maggastos ako sa mga abogado ko, papagaluin ko, tapos it turns out pala na wala palang kaso kasi invalido yung fourth impeachment. These are all dynamics in the case. Kaya yung mga kibitzers, yung mga minor, mga meron, ang dami-daming meron, pati yung nag-ambisyon na maging Senate President, gusto ring magpapasikat, marami daw siyang alam sa batas, sa rules ng Senado dahil tumanda na daw siya sa Senado. Hindi yan. Graduate siya ng school bukol. Hindi naman yan na ma-master mo kasi dynamic ang rules napapalitan yan. Yung na-master mo, yung una mong salta, nagbago na yan. Kaya kailangan ka maging karapat-dapat mga abogado kasi pinag-aaralan talaga yung batas. Except itong abogado na kaibigan ko na dakdak ng dakdak, magkano sigurong binibigay nito sa Congress para lang magdakdak to confuse the people. With due respect, kaibigan natin to, pero kailangan naman tayong magbigay din ng ating komentaryo. Di ba? Hindi naman tama yun na abogado ka pero hindi ka marunong magbasa. Abogado pero hindi nagbabasa. Winiwido mo yung batas. Winiwido. Sayang lang yung
eskwelahan na pinag-graduatean mo kung ganun ang pag-iisip mo. Ha? Tapos, malinis naman yung mukha nito dati. Ngayon, naglagay-lagay pa ng kung ano-ano. Nagiging Santa Claus ka tuloy, Odi, pare. Nagmumukha ka talaga ng Santa Claus. O, huwag ka na. Mag-Santa Claus ka na lang. Huwag ka na maging spokesman dyan. Sisirain mo pa yung kaibigan ko si Speaker Romualdez. Sino kayang nagsulsul kay Romualdez na kunin ka? Nakakahiya naman. O sige. Yun po, mga kababayan. At ito, ang sagot ni Escudero sa inyo. Ito. Doon sa mga talagang gustong matanggal si Vice President Sara Duterte. Doon sa mga galit sa kanya, inis sa kanya at gustong madali itong impeachment. Para mo lang binigyan siya ng dagdag na balang questionin ito sa Korte Suprema. Dahil hindi po pwede yan. At hindi po ako papayag na mangyari at gawin yan dahil lamang gusto nila at nagmamadali sila. Sinabi ko na sa simula pa lang ng impeachment process na ito, 1 linggo matapos i-file yan dito sa Senado, 2 oras bago tayo mag-adjourn sa huling araw ng ating sesyon. Sabi ko, hindi ako makikinig, susunod o magpapadala sa sino mang pabor sa impeachment at ayaw kay Vice President Duterte. Talagang magaling magkampanya ito si Escudero. Talo na si Soto dito sa... Dahil dribble niya. Alam natin na ito ay nagiging Senate President dahil nagsipsip at tinulak ni Marcos. Pero, alam mo, ang tao may konsyensya, pare. Nagbabago. At some point to grow a conscience. At saka, siguro dahil na sobra-sobra na ang kabulastugan ni Marcos, maski may utang na loob siya kay Marcos, pinapairal niya ngayon ang ano lang na ang tama. Kaya, he is trying to rectify the bad image that he did. Unang-una, yung kinuhanan siya ng binastos siya ng First Lady. May iniinom siyang wine, biglang hinablot sa kanya. Siguro sabi ni Escudero, ano ba naman, humingi nga akong tulong, tinulak niyo na ako, pero babastusin din naman ninyo ako. Senate President ako, pero hahablutin mo lang yung baso sa akin. Walang mudo ka na First Lady. Siguro yun ang mga naisip na ni Chis Escudero. Patong-patong na. At sabi na, hindi, tsaka galit na ang tao. Galit na rin ang tao. At bakit ka sasabi? Sinabi din siya niya, tama nga si Mig Subiri. Hindi rin niya sinanto na yung mga instruction. Kasi masisira naman ang pagkatao ko kung sip-sip na lang ng sip-sip. Maninindigan ako sa aking sarili. Kaya yun po ang nangyari kay Escudero. Hindi nila pwede na ngayon na tapos sasabihin pa, mamamagitan daw si Marcos sa Senate at saka sa House. Anong sabi ni Escudero? No dice, Mr. Bangam. Tsaka may bago ng mandate ang tao. Bagong Senado na itong papasok. Bago ng Senador. At siya, kasama siya doon. 20th Congress na. At hindi sila pwedeng agawin nila yung mandate ng 12 na nang uupo sa 20th Congress. So, ito po lahat. Tapos, tama lang naman yung ginagawa ng Senado, Mr. Odi Bukoy. Kasi magkakaroon ng constitutional crisis kung sakali na tinuloy ng Senate ang impeachment base doon sa demand daw ng mga taong bayan. Sabi nga ni Bato, sinong taong bayan yan? Who the people are you? Who the people are you? Sabi ni Bato. You always claim taong bayan, may gusto. Kagaya nitong Hontivirus, kagaya nitong Coco Pimentel. Ito si Coco Pimentel.
O, demandang-demanda pa, may ambisyon pala na maging cabinet secretary. Nagkakatalo lang niya. Mayroon palang ambisyon, kaya gusto magsipsip. Sobra-sobra ka naman pinalagay mo na nga yung asawa mo, Mr. Coco, na ambassador ba? Or Special envoy. Special envoy. Hindi mo dinidisclose yan kaya pala nagsisipsip ka dahil nadali mo na pala si Marcos na mapa-appoint yung asawa mo. Hindi, at saka kung ambitious siya, bakit tumakbo pa siya kinatawa ng Marikina na talo tuloy siya? Hindi na siya pwedeng tumakbo Dinaya na nga niya yung sinabi na nga ng Comelec doon. Overstaying. Na lumampas ka na tapos tatakbo pa na siya uli. So, anong mga taong bayan sinasabi nyo? Walang ganon. Tingnan mo. Umusad na ngayon ang Supreme Court. Tingnan mo. Yung kaso na hinain ni Inday Sara tungkol sa port impeachment. Ito. Umaandar na. Pakinggan natin yung Supreme Court. Court en banc during its session today, February 25, 2025, acted on the following matters. In the case of Sara Duterte versus House of Representatives et al., Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order, or TRO, seeking to nullify the fourth impeachment complaint against her. She claims the impeachment complaint violated Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which states that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. The court required the House of Representatives, its Secretary General, Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. Ayan. Dalawa na ngayon, hindi lang ang Senate is asking the House of Representatives tungkol dyan sa port impeachment. Pati ang Senado din. So, hindi lamang ang Senado ang nagdidemand ng sagutin through its resolution to remand, sagutin yung perception or concern ng Senado na the port impeachment may be void or maybe invalid. Ngayon, ang Korte Suprema na rin, pinapasagot na rin ang House of Representatives. So, ano pang mangyari sa impeachment na yan? Wala na. Mukhang basura na talaga yung impeachment na yan. So, yun po mga kababayan. Tapos, ito, bakit naman? Sobra naman si Ginang Amy. Bakit naman niya inaapi masyado? Ito si Ginoong Romualdez. Ito, pakinggan na natin ito si Amy Marcos. Ayaw na nga magbigay ng sagot sa Senado, sasaksakin mo pa si Ginoong Romualdez. Nakakahiya naman yan, Amy. Pinapahiya mo naman si Romualdez. O, pakinggan nga natin yung sinasabi ni Amy. Ang problema, yung nakaupo, walang apelido kasi tambalos-los. Romualdez po yun at Araneta, sila yung lulong at lalay. Masakit man, aminin yan. Sobra naman si Amy. Tambalos-los na nga. Sabihin mo pang lulong. Ang dami ng pangalan ni Speaker ngayon. Kawawa naman yung kaibigan natin. Hindi ba? Anong mangyayari dyan? Paring ano masasabi mo yan? Paano pa sasagutin ang house yan? Hindi, pero yung babae, kaya yata sinipa yung pangit na spokesperson nila. Prinsesa yun. Prinsesa ba yun? Prinsesa sa tatay na pangit din. Alam mo, mga kababayan, with due respect, baka biglang pinalitan ni Odi Bukoy. Kasi daw, sabi ng mga iba, nabukoy. Sabi daw kasi ng iba, mabuti na lang yung tambaluslos kaysa kawatan.
nga magpatawag ng tambaluslos, sasabihin mo pang mabuti na lang yung tambaluslos. Spokesman ka, sasabihin mo mabuti na lang yung tambaluslos kaysa kawatan. Hello, hi, Walter. Sabi niya yun, napaka-bobo Sabi ito, hindi na nga maganda ang itsura mo, sasabihin mo pa, mabuti na lang na tambaluslos, o inamin mo na tambaluslos yung amo mo. Di ba? Kakatawa na. Kaya tuloy inalis at pinalit si Bukoy, ha? Yung ba ang naging totoo? Bukoy siya. No. Itong tatay, incidentally, hindi ba pina-appeal ka doon sa Tricom? Tapos, sabi niya, please explain. Bakit mo sinasabi na, ano ba yung sabi mo daw tungkol sa batas? Stupid law. Stupid law. Bakit mo, abogado ka ba? Sabi niya. At, so, in-explain mo. Sabi niya, bakit ka marami pang sinasabi? Tinanong ako, abogado ka ba? Sabi ko, hindi po. Marunong lang akong magbasa. At of course, naiintindihan ko yung binasa ko. Tapos sabi niya, basahin mo. Tapos pinasa mo. Ayaw naman ituloy. Ayaw naman papasahin. Hindi ba? Ito, pakita mo nga. Pakita mo nga. Abogado po ba si Mr. Pagliawan? You can ask him personally. Mr. Ado, you are now recognized. Chairman Abante is asking a question. You can answer him directly. Abogado po ba kayo, Mr. Pagliawan? Hindi po. Ako po ay marunong lamang magbasa. Hindi po kayo abogado. Hindi po kayo tagapagsalita ng China. Hindi po. Pero parang pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi pinagtatanggol nyo ang China. Hindi po. Hindi, pinagtatanggol nyo ang China. Ang pinagtatanggol ko po ay ang katotohanan. Huwag kayong sumigaw dito. Sapagkat mas malakas ang boses ko sa inyo. Point of order, Mr. Chair. Order. Natin siya, ano ho ba ang inyong expertise? Kayo ba ay expert? Ano ho bang inyong credentials, sir? So that we would know na... Mr. Chair, ako po ay nagsilbi na diplomat sa Washington, D.C. Surprise, motherfucker! From 1986 to 1993. Ano pong position niyo po doon? Ako po ay Special Assistant to the Ambassador and concurrent Press Attaché and Spokesperson for the Embassy. And for 2 years, for the UN Office of the Permanent Representative of the Philippines. Pinasalita nila si Ado, pero sabi naman ni Abante or ni Congressman Atras na huwag ka lang magbasa, sabihin mo na yung why is it stupid? Kaya nga pinapasagot para ma-explain. Kaya nga kengkoy itong kaibigan ko ito pare. Matino itong si Abante, hindi pa ito Congressman Atras noon. Noong siya ay minority floor leader, ang laki ng respeto ko niyan. Nag-high five pa kami niyan. Pero siguro nagbago dahil baka malaki. Malaki ang malaki ang pagbabago. Malaki ang dito sa pagka-chairman niya at talagang inuutusan at baka bawat utos ay kaya nagiging tawag ko dyan kengkoy dahil nung panahon ni Duterte praise kay Duterte, pero nung inimbestiga si Duterte niyayari niya si Duterte. Ganon din yung si Barbers. Alam mo, sa 2028, lahat na yan ay tatalunan lang lahat yan, mga kababayan. So, hindi na natin habain pa itong issue natin at yun lang po. Going back to the issue, na kinikriticize nila ang Senado, tama lang yun na gawin ng Senado para hindi magkaroon ng constitutional crisis.
Okay, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat.